Wala. Pinapalayo ako, guys. So, guys, welcome back. This is Rhino and Tishi, and this is the Chongqing Black and white qualifiers. Grabe, itim na itim pala yung suot ko. may burol mamaya, kaya black and white. Hindi magbabasketball yata sila mamaya. So guys, this is the game 2 or last game para sa series na to dahil best of 2 lang po. At sa lahat ng gustong magpa-shoutout, shoutout sa inyo. Kung gusto nyo, mag-chat lang kayo habang pumipik pa. Pero Team Root ay kumuha na ng kanilang signature hero. Kumbaga sa pagkain na ito yung pinaka-the best nila. Dahil si Alec ay kakakain lang ng ano, di ba? Ano pagkain mo? No? Anong dinner mo doon? Anong dinner mo doon? May gulay. Ano ba yun? Kinakain mo? Hindi alam? Baka mamaya gawa sa lamang tao pala yan. Hindi mo alam. Kain ka ng kain dyan. Bakit tayo dyan? Requirement ba sa caster walang leeg? Oh, excuse me. Hindi. Okay lang yun na may leeg ka. Pero pag tumagal ka dito, mawawalan ka na talaga ng leeg. Yun yung plano talaga ni Kuya Nick sa bawat ano dito. Kaya lagi kami pinapakain. Para sabi pinapakain ba? Wala nga. Siya nga lang yung nag-tanyons kanina. Sabi niya, wala ulit. Wala rin kayo. So, ito na guys. Pakilan natin ang ating bans and picks for this game sa side ng Keen Gaming. Ayan, they ban out si Phantom Assassin Ayo, si Sand King. Ayan, tapos Anti-Mage and Medusa. Ito naman sa Team Root, Rexor or Beastmaster, Centaur Warrunner, Dazzle Leech, Omni Knight. At pinik na nila ang Magnus. So, tingnan natin kung ito ba yung hero na magpapapanalo sa kanila. Dahil 0-3 na sila. I think sa baba na sila. I think pang third na sila. Yeah. So, and also, Keen Gaming, they did their homework well. Kasi, yes, it is true that they did give out Magnus, pero they banned out hero that usually go-to hero ng the Root dito when they pick their hero, which is the Phantom Assassin. You have the Anti-Mage. I mean, not as much Medusa, pero yung dalawang heroes na yun was actually picked on the side of Team Root nung pinili nila yung Magnus na to. Pero meron pa namang hero like Juggernaut na pwedeng pang-combo sa Magnus. Ano pa bang mga hero ang pwedeng i-ano sa kanya? Well, mostly, melee hero naman dyan, di ba?
Pero Doom, nagbabalik sa meta natin, guys. Doom panis. After Doom a couple of nerf sa patch natin, sobrang humina siya sa laning phase. Kumbaga, as an offlaner, hindi na ganoon kalaki yung effect niya sa meta. Pero dahil sa buff natin 7.20, yung Devourer niya and also the sustain from his Scourge Earth and so Monkey King. Sakit nga ng ano niya yung third skill niya. Na may mini-stun. I think may mini-stun yun plus the DPS. So Monkey King ang pinang-combo nila sa Magnus. Ang nanalo kanina guys ay Kin Gaming. At babawi ngayon. Tingnan natin makakabawi yung Team Root. Let's see, Monkey King, it's a good counter against the Doom. And also Monkey King, depending sa mid laner ng kalaban, kumbaga nagiging flexible na rin siya. They could place him on the mid lane, on the safe lane, or minsan sa off lane din. And of course, yung buff nga nung niya, Empower. Makakita tayo mamayang mga dito, malulupitang pasok. So, ang last band dito ng Kin Gaming, hinihintay natin. Ang kulang na hero dito ng The Root is their mid or carry. Kasi nga, yung Monkey King, alam naman natin, paano yan kahit saan yan. Boss Neil, dito ka na. Yes, I'm here. Hindi, wala siya dito. Wala. Ngayon lang. Wala na ako bukas. Grabe naman kayo nandito siya. Malamang nandito, nakikita nyo. Nanginginis ba kayo, oy? Paano tatanggalin chat sa screen? Kung PC ka, hindi mo matatanggal. Pero kung phone ka, swipe ka lang ganun. Buong palad talaga. Buong palad. Pag malaki yung Di ba yun, money yun? Or meron dito sa toggle bullet chat. So, kunyari, ito ako. So, dun. Titignan nyo dun, ha? Sa pang-unang-una, dun. Okay, good. So, bottom right ng screen nyo. Pinakauna. Yes. So, looking at odds natin dito, medyo people or mga viewers natin are favoring King Gaming to secure this game. Ayan, 0.8 lang masisecure nyo. And then, for Team Root naman, kung mananalo sila, 1.2. Hindi naman ganun kalayo, pero medyo konting pabor lang sa King Gaming. Nag-DK ngayon sila, tapatan yung puck. Pero guys, this is the last game of this China Light. Na i-coverage namin. So if hindi pa kayo na nakapupusta or kung gusto nyong magkaroon ng libreng 5 or 50 euros, gamitin nyo lang po ang Lupon code at mag-deposit lang po kayo ng 50 para po magkaroon ng libreng 50. Times 2 yung nyo. Yes po. At magsisimula na po tayo mamaya at chill lang po kayo dyan. Habang hinihintay po natin. Sino may ginagaya ka ba? Ano bang meron doon sa voice na yun? Pag nahihiya po ako, siguro ganito po. So, hello guys. Ganun ba yun? Hindi gusto ko yung nahihiya pag si Badang na yung nahihiya. Ano yung itsura ni Badang pag nahihiya na? Hawakay kamay yun. 2 beses na yan! Diba ginawa niyo yung video na yun? Kasama ka rin ba sa mga voice-over na ginagawa ni Gloco? Yung kapag, yung sa Train to Busan, di ba gumawa siya ng voice-over na? Kasama ka ba doon? Wala. Aral ako nun eh. Nakakatawa. Medyo maraming video si Gloco na nakakatawa. Minsan nga lang kasi Bisaya, kaya hindi ko maintindihan. Sobrang taba ng utak talaga ni Gloco, kaya... Kita mo yung badang namin. Ayoko talaga nun. Sana dito din, marami ding matabang utak. Marami lang eh. Marami lang Alam nyo na yun. Di ba? Ituloy mo. Ay, kung masaktan kayo, hindi ko nakasalanan nyo. Oo nga. Ilag na lang kayo. Ako, di ako, chubby lang. Ayan lang natin, cameraman natin. Iba yung chubby sa mataba, guys. Dito chubby. Hindi mataba. Fluffy yan. Big chicks. Mga matatabang pisngi. Pala natin yung players natin, real quick. Yeah, so pakilala natin dito sa Radiant side na Kin Gaming Kaka on that Rubik, All Chicken, Naga Siren again. Yi on that Dragon Knight, and Dark Yi on that Jakiro, and All 11 on that Doom.
Alright, guys, sa side naman ng The Root, you have Yao playing the Magnus Super on Puck. Victoria to, di ba? On the Shadow Shaman, DDZ on the Bane, and of course, Never End playing the Monkey King. Aba, sabi puro taba. Walang utak kagaya ni Alo. Aba. Iba yung usapan. Nagpakita na ba yung babaeng analyst na bago? Ito po, papakita ko na po sa inyo yung bagong analyst namin na babae. Ito, ready na ba kayo? Tan-tananan, tananan, tan-tan. Sino kaya ang mystery girl? Mystery sino girl kaya natin. Sino kaya ito? Ako, di ko rin kilala. Ngayon ko na nakita yung mukha. Kilala. Tinanggal ka ni Eric, oh. Ano ba yan? Titi mo na yan. Nabuwag. Kinabahan kayo dun, ano? Lumano. Kala nyo kung sino na. Si Jacob, nakilala nyo na ba? Makaluma naman kayo. Sa screw. Sino ba yan? Si Jack? Bakit nag-asalita yan dyan, ha? Sino yan? Ba't nasa labas lang yan, ha? Uy, ayos mo, uy. Pero ito guys, yung laning phase natin na DK versus the Monkey King. Okay, so ito, parang mamaya pa ito magkakapatayan. Farm muna. Jingo Mastery. Ito, mas pabor ako kay kay Never Ends. Pero, guys, mamaya ay Alliance versus OG rematch. Yes, aabangan natin yan. Kakas ni Kuya Nick yan at ni Alec. Aba, ayos na ayos. Ayos lang ba sa'yo yun? Si Kuya Nick, ayos lang ba sa'yo? Oh. Ayaw, Kuya Nick. Sabi daw si Sean. Ay? Hindi, ano yan. Actually, natuwa si Alec kasi hindi niya nakasama yung boy Roshan natin. Election nga eh. Hashtag election. May ano na agad kayo? May love team na agad kayo? Election. Parang ano yun parang yung pag bumoboto ka. Election. Election. Ay, election pala yun. Election pala yun. Akala ko yun. Election. What time OG versus the last 10 p.m. guys? I think 10 p.m. Election FR. Yan, pag masakit katawan nyo guys, panoorin nyo lang ang cast ni Alex sa kanisyan. Pero hindi, medyo meron silang tampuhan at hindi muna sila magkakatandem ngayon. Kasi si Sean kahapon, kumuho kage moves bigla-biglaan Diba? Mahawak bigla sa kamay Nagugulat na si Alec Buwag na ba Alexan? Kala mo, nagliligawan na. Hindi natin alam. Gumagawa ng peking kwento. Fake news. Yan guys, ang pinakamadaling gawin, peking kwento. Pero ito, tignan natin. Balik na tayo sa laro. Pero wala pa naman masyadong nangyayari guys. Farm gaming lang muna. This is the good thing about the Monkey King. Pero delikado si Rubik. Wala naka-silence. Yun nga lang, hinugupan ng utak dito. Nabawasan yung utak dito ni Kaka. And DDC will get the first blood. Yeah, DDC. Yeah. This is what I good about the Monkey King. Kapag namili ka ng hero dun sa mid lane, pwede mo siyang tapatan with the Monkey King, diba? And then, of course, Puck na kahit nasa safe lane siya, kumbaga, as a Puck, you want him to get early levels. Kaya nga, sa gitna mo siya nilalagay, you want him to get the solo experience. Yes. Pero sa sitwasyon naman kasi, sa gitna, it's just a better matchup para kay Monkey King, kaysa nga nang matuwa pa siya dun sa Doom and sa Rubik sa safe lane. Pero ang ganda ng full. Well, sino makakuha mamaya na to? I guess with the Empower, nga. Kaya iniipon na nila agad ngayon. Takalupo na ba si Neil? Guess lang po ako. Bukas, na ako. Wala. May coverage pa tayo bukas. May coverage pa rin tayo bukas. NA? I think Chinese. Meron pa. Pop quiz, hindi. Kasi, pangit kasi yung prices kasi minsan sa pop quiz, kaya wala akong pakialam doon. Parang walang motivation, yun. Walang motivation na mag-aaral, di ba? Kaya ako, sobrang dali ng quiz. Sa school pa nga lang nakaka-perfect ako dito pa kaya. Seriously, sabihin ko lang sa'yo, kung naumpisahan mo yung Dota, simula nung kauna-unahang teams ng mga professional players, I think you should be okay. Pero kung hindi,
Nako, It's zero. really rough. It's really rough. Kasi yung kahinaan ko eh. Kaya ako Yung, na ano, history. kaya ako na perfect yung quiz ko dati. Meron akong eagle eye. Ganun pala. Wala kang kokopyahan dito. Alam mo, di ba sabay-sabay magpa-pop quiz? Wala, pero yung kokopyahan mo mali din. Yung kokopyahan mo mali din. Kakopyahan mo, na delikado ka pa eh. O bali, wala lang din yun. Zero na naman si Eric. Silang sa akin yan, Tranzel. Hindi na makasali si Eric sana sa pop quiz. Hindi daw, guys. Well, guys, kung gusto yung bumoto kung sino yung pinakamaraming mali, andun sa, ano natin, sa group. Pero ito, si Doom, mukhang mamamatay. Meron siyang stick charge. Uy, nakapag-salva. Nice yun. Nakapag-salva. The Fade Bolt effect. And yun nga, meron na rin siyang Bracer. So, he has the magic resistance coming from Puck. So, kaya medyo sustain na rin ni Doom yung laning phase niya against sa dalawang hero na to. Yung Nullfield din eh. Pero wala pa pala siyang charge level sa Nullfield. Grabe yung ano niya, no? Yung third skill niya. Na pag na-max mo na, ang tagal mo na ibabasa telekinesis. Sobrang ganda na. I mean, sobrang, what you call that? Nakakatulong, lalo na sa mga clash. Or sa pick-off, kumbaga. Katulad na yan, pinabalik. Wala na siyang mana, pero meron pa siyang mango. Sabi yan, creeps na lang. Sige, farm na muna tayo. Yeah, compared dun sa Centaur and Rubik matchup, kailangan ng magandang positioning or maybe magandang ma-devour si Centaur if they want to connect yung combination nila. Pero, I guess it's quite unfortunate. Marami kasing meron pa siyang phase shift. He has the silence. He has a lot of skill para i-dodge yung laning piece ng dalawa na to. So, ang gandang transition na ginawa dun ng The Root. Yung adjustment nila in terms of laning phase. Yes, pero ngayon ang ganda ng ang ganda ng buhay dito ni Old Chicken sa baba. Hindi katulad nung game 1 natin na nag-force siya mag-jungle. Pero ngayon meron siyang alaga sa baba which is in Jakiro. Pero ang hirap pa rin ang katapat niya. Shadow Shaman plus Magnus. So ito, hindi na sila mahihirapan i-clear yung mga illusion because of that empower mamaya. And lalo na yung Boundless Strike na masalat lang yung Naga Siren. No, ubos agad. I mean, malaki yung tiwala ko for Keen Gaming in terms of like securing yung farm nila later on. Kasi nga, we've seen the Root, they make a couple of mistakes, or actually not a couple, a lot of mistakes. Especially crucial mistakes pa minsan. Pero, yes, pero ito may rotation. Sa top, let's see kung mapapatay ba nila dito si DDC. Masyadong mabilis, pero may Sonic Wave dito. Sonic Boom! Ayan. Easy peasy kill para kay Old 11. So, that's a good pick-off. Pero, yun nga, what was I saying? The Monkey King. The Monkey King heavily dominated yung laning phase natin. He is 45 and 17 compared sa 25 and 0 dito ni DK. So, I'm thinking, since Doom and Rubik did not have a great laning phase, how are they going to create space para kay Naga Siren mamaya, diba? Kasi kanina, yung The Root, they had a problem with their carry hero. Hindi siya nagkaroon ng hindi siya nagkaroon ng magandang laning phase. But this time, yung lahat ng lanes dito ng Dire side is doing better, especially kung magkaroon pa ng ma-start niya pang bigyan ng empower si Monkey King. Talaga mag-spike talaga yung part. Yes, pero ito ni Nightmare muna dito. Si Old 11, okay, he curses the Eternal Blade. Nasunog na lang dito. Si Parimpak, pero the counter kill is here. And they will kill Rubik. Ito ang pinaka-ano ngayon, no? Infernal pala. Infernal. Okay. May burn damage pa rin kasi siya after eh. Pero ang gandang na yun rotation for or Keen Gaming, ganda na ginawa na, nabatay nila si Pac. Core to support. Sulit na sulit. Na-delay din nila yung level dito which is yung Dream Core nga. Pero eto na. Ako, dalawang dragon nagsama sa mid. Ang bilis mag-push niyan. Paano ang gagawin dito ni Oo, may liquid fire pa yan King. Lason, lamig, apoy, hindi na pasma yun. Hindi na rin cancer na ata yung mangyayari pag ganun. Saka yung wala siyang wave clear dito eh. So, kumbaga, mahihirapan talaga siyang depensahan. Pero Pac, dying once again. Grabe. Ito yung nabuff kay Oy, delikado naman. Delikado nga yung Jingo Mastery. Will be activate and Dark Key will be dead. Good pick up dun sa bottom lane. Pero, yun nga, yung telekinesis buff, they added a couple seconds on the level 1 yung duration no nasa ere etong hero. So as a pack na palos na maraming pang disable is yan na pick off nila. Yes, pero ito na naman, pumunta na sila dito sa ilalim ng tier 1 tower. Nice Nightmare, pero still I think mapapatay pa nila dito. One more Infernal Blade and
This Bane will be dead, pero merong counter kill dito. Si Old 11. I mean, it's a 1-for-1 trade. Hindi na rin masama. Pero, hindi. Yung Monkey King ang hindi nakapatay. Sila nagkapatayan ng ano. So, parang sayang rin yung rotation niya. Yeah, and kita mo naman, another dragon. Ang bilis yata ng duration nito. Ang bilis. Nakakuha ba ng Arcane Rune yun? Siguro, pero ito, may setup sila dito. Pac, tipping in on the mid lane. Ito, sinabunutan dito yung dragon. Kahit asa ere and Monkey King. Tinalo na, pero triple Dream Coil here. Walang kawala dito ngayon. Yung Kin Gaming dalawa ang patay on the side of Kin Gaming. Pero gusto pa nila, humahabol sila ngayon. I guess, kailangan umakit sa puno dito ni Old 11 at tumalon. Pero wala siyang talon. One more hit and never end. Yeah. Double kill. Sobrang, pabor. Sobrang ganda ng timing nung Dream Coil nung Pac doon. If it wasn't for his teleportation, I think that would have been an easy tier 1 tower for them. Kasi yun nga sabi ko, di ba, may ano na naman, RP? Oops, RP. Sulit na sulit. Plus the wave. One more wave. Hinintay pa niya illusion, ha? Kasi pwedeng madodge eh. Pwede niyang madodge yun nung pagkalabas niya ng mga mirror niya, kumbaga. So, yeah, good patience from Yao dito sa kanyang Magnus. And he doesn't care, kahit na may illusion nung kasi meron naman siyang empower. So, he has quite AoE para dun sa mga illusions niya. 10 minutes. Dagger. Para kay Magnus. So, eto, double damage naman for your Monkey King. In terms of tower, I guess they did manage to secure tier 1 tower dun sa mid lane, so that is a plus. Na-commit na rin yung RP, pero Dream Coil is available. Yung Wukon's command is gonna be up in 15 seconds with a double damage yung Monkey King, ha? Yes, nice, pero ito, na. Boundless Strike. Hinahabol ngayon si Old Chicken, pero the Hex. Wala na. Nandala na, easy kill again. Ito ang ano dito, sana pag nagtuloy-tuloy ito yung ginagawa ng Team Root. They didn't know. They just saw Monkey King on the bottom lane, ha? So, iniisip nila that si Pac lang yung possible hero dito. Dream Coil, Wukong's command. Pero dalawa sila dito. Nice Dream Coil. Pero hinihintay pa nila, wala ata sa range yung Wukong's command ni Never Ends. Ayan na nga, pero wala. Ay, ano yun? Ay, nabitin. Ngayon, pinalipad ngayon siya. Pinakawala, pero hindi pa rin siya naalis sa ring ng Wukong's command. But still, mapapatay dito si Never End. Tumatakbo sila ngayon. Pero tier 1 na lang yung sisirain nila. Ano yun? That's a really awkward initiation from Pac. He used the Dream Coil without any objective of Monkey King going in. I think that could be a miscommunication para sa side ng Dirk. Kasi sobrang sayang nun. Monkey King had an ultimate. They could have caught him off guard. Maybe, wala pang andum si, si Old 11 dun. So, kumbaga, in that situation, pabor pa sana sa The Root yun. Pero hindi nga nag-synergize yung skills nila dun. So, eto, si Yao, hinahabol dito. Tignan natin, meron ba Dragon Tail? Wala, hindi muna aabot sa ngayon. Pero hindi pa niya kinukuha yun Level 9 na siya. Well, siguro talagang tankiness muna and yung mga other skills niya yung kailangan niya i-level up. Ang inuna ni Magnus dito ay Vanguard, hindi Dagger. Ang isa pa, naisip ko kanina, hindi siya nagbaboundless strike. Doon kasi, mapapalipad agad siya eh. Easy pick up sa mid lane. I guess it makes sense. He's maxing out yung Devour on Doom. Kita mo naman the gold efficiency with that skill. He went for 4, 1, and 4. So I guess kailangan niya ng Scourge Earth to tank up or catch up sa mga heroes and then might be spamming yung kanyang third skill or Eternal Blade yata. Yes, but Naga Siren wala pa ring song, pero hindi siya naabutan rito. Makakatakbo kaya siya? Ayun na, sinabunutan na. And yung ahas pa, lahat binigay dito sa Naga Siren. Pero naputol yung puno dito. Nada pa dito. Si Never Ends at na-doom siya dito. Ni Old 11, mapapatay siya. I guess mapapatay pa nila dito. Si Shadow Shaman, here comes Pac to the rescue. Double Dream Coil. Pinalipad nga lang. Ngayon, siya yung sinabunutan dito ni Kaka. And 4 for 1. Only. Kita mo naman, sobrang tanky ni Doom. His TP response, tanking most of the damage, most of the Serpent Ward damage sa engagement. And of course, Magnus, wala siya sa teamfight na he's quite far farming yung kanyang Blink Dagger. Pero, yun nga, sobrang bawing-bawi yung Keen Gaming doon
sa bottom lane natin. Miscommunication again on the side of Team Root. They wanted to go for more after nung Naga Siren pick-off, diba? Dahil ano lang mali I guess they wanted to go since na-commit nila yung Mass Serpent Ward. Siguro akala nila na kakayanin pa nila. Pero I think the game changer was Doom cutting the tree. Yun talaga. Hindi na rin nakagalaw dito dun si Neverend eh. Yeah, nice. Neverend talaga. Yung, yung stun, ano? Stun. Kaya na. Efficiency, empower, para mas mabilis mag-farm dito yung Monkey King nila. I guess PKB would be the item for Neverend. Eto, may arcane rune si DK. Kung sakali, pero ang gandang smoke pop nun Kita mo yung advantage ng Darius sa new placement ng bounty rune. They were on the high ground. They're trying to secure yung bounty dun sa taas. Pero wala. Nakaposition na agad si Bane dun. So, nagpapagad yung smoke. And since they didn't have initiation yet, kaya medyo risky kung i-contest pa nila. Yun lang. Empower pa yung nakuha dito ni Kaka. Kay Naga Siren, no? Oo, saka kay DK. Tingnan natin. Uy, Rapsi. Easy farm, sir. Level 4 pa ata yun. Ouch! Yung positioning dito ni Doom. Masyadong masakit. Ito na. Dalawang barako na gunguna. May dagger na ba yung Doom? Crimson Guard yung inuna niya. This is the problem para sa side ng The Root is yung objective nila is always nai-stop. Kumbaga, yes, nakakapatay nga sila but they're not securing the important objective which is yung mga tier 1 towers, placing deep wards into the jungle. Kasi yung Naga Siren, kahit napatay nila yung kanina, they still don't know where's he at. Nagano. Pero ito, habang wala pang action guys, YouTube, shoutout muna tayo. Siyempre, para kay... Ayan, so kay Lee Andriex Agrosio. Ayan, akala ko si Kuya Nick yung kasama ni Ate Ishiha. Pa-shoutout po, salamat. Kamukha mo talaga si Kuya Nick. Kamukha ko talaga. Akala ko kuya ko nga si Kuya Nick kasi kuya tawag ko sa kanya. Pero ito, naputol na naman yung puno. Pero si All Chicken mamamatay pero nasunog dito. Naging adobo dito si Shadow Shaman at si Monkey King. Sulit na sulit pa rin yung counter kill na yun. Oo, the macro fire. Effect from your Jack Hero. Pero once again, The Root making a couple of mistakes. Kumbaga yung burst down kasi nila is laging kulang without, let's say, the effect ng Frapak. And then yung counter initiation nila is wala pa doon. Since Magnus is still working doon sa kanyang Blink Dagger. I think nakuha niya na yata. Kaya na pa nagpa-farmin Ano ba? Ayan, may Blink Dagger na. Yung Doom ring kasi, ang ganda rin ng ano niya Pero hindi siya mag-ano I think, BKB una na to. Tingin mo. Ano ba yan? Kasi ang ganda rin ng ano niya pag center kinuha niya, tapos blink in stomp para sa Doom. Pero ito, may narinig akong reverse. Off-cam, sino yung nahuli nila? Si Doom ang nahuli na dito, pero makuna to 4 yung umihit. Samahan mo pa ng Monkey King, Crimson Guard. Will be activate, pero walang backup na mangyayari. Meron ba? Grabe, ang tagal! Ayun na, nag-backup na sila. Nahuli dito, 2 hero sa Ice Path and nasa bunutan dito si DK Dream Coil sa 2 and the Wukong's command will be committed. Nako, delikado dito ang Kin Gaming. Pumunta pa sila doon, wala na silang napatay. Sila pa ang napatay. 3 ang patay on the side of Kin Gaming. Humahabol pa sila. Kaka, tumatakbo, nabambo dito ni Neverend. Nakakuha ng face shift. Nakakuha nga, pero patay pa rin siya. 4 sa wala. That's a really great engagement though. It could have been a perfect setup already para sa side ng King Gaming kasi ang tagal na matay ni Doom sa teamfight na yun. Unfortunately nga lang, hindi niya na-cast yung ultimate niya bago makapag-respond yung mga kakampi niya. Siguro kung na-Doom niya either si Pac or even si Shadow Shaman, I think that could have been a different story kung si Monkey King nga, diba? Hindi siya makakapag-Wukong's command, walang Dream Coil na magiging follow-up. But siguro, hindi niya na siguro inisip na magre-respond pa yung teammates niya sa engagement na yun. And si Naga Siren, he didn't commit on that team fight. They could have had Song of the Siren to set it up, diba? Disengage. So, disengage also. Yeah, yung King Gaming, I don't know, I think it's parang half-ass yung commitment nila doon sa bottom lane kanina. It's like, tara, palaganan natin yan without actually having a plan kung ano yung gagawin nila sa engagement na yun. Siguro napalaban na rin kasi sila kasi sobrang tagal mamatay ng Doom. Siguro meron sila, akala nila meron pa silang open window para maligtas yung Doom, which is too late na. And sila pa na-setapan. So ito, ako naligaw sa puno ng tralala.
Easy peasy ko. I guess okay na rin. At least siya yung tumank nung smoke gank dito ng King Gaming. I mean, it would have been worse kung naging core pa yon ng The Root. Pero eto wala silang RP. So, farming phase muna yung The Root dito. I guess kahit nasabihin mo na ilang beses na mamatay si Monkey King, second pa rin siya sa net worth natin dahil nga sa empower dito ni Magnus. Mahapon. BKB na ata. Malapit na. 400 gold away. So, Diffusal kay Naga Siren. Ang tagal din ang farm niya dito si Naga Siren. I felt like after that much space na na-create sa kanya ng team, like he should have at least one more or on his way sa pangalawang item niya. So naka-smoke. Tingnan natin. Uy, pareho pareho sila naka-smoke dito. Mukhang magkikita, may blind date ata sila. Natin. Speaking of blind date, nako, dalawa na huli. Oy, the fake reverse there, pero kinumit na nga niya. So dalawa, ang ganda naman ng skewer na yun, plus the Wukong's command. Ang mapapatay pa agad, pero here comes the Naga Song. Sino ang inuuna nila? Serpent's Word muna inuuna nila. Pero the BKB, saktong-sakto, and the Dream Coil sa 4, walang kawala. 3. Agad, dalawa agad yung patay dito. Yung masyado makunat kaya hindi pa siya mapapatay. Triple kill. And I guess this is gonna be an ultra kill. Double buyback. Skewer palayo. Napatulog dito. Si Never End. Tignan natin kung makakapalag pa sila. 2 more hits. Si Doom masyado makunat. Jingo Mastery again. And this is gonna be an ultra kill. Hahabol pa ba? Rampage. Asan. Habol. Sa taas. Sa taas. Hindi makikita. Yeah, it's a really great engagement. They had no damage sa teamfight na yun. Umpisa pa lang ng teamfight. Medyo low na agad doon si Naga Siren. He did try to right-click him down pero may BKB. Nakita mo na Doom si Monkey King but it was too late. It was a wasted Doom. Nakapag-BKB, nakapag-Wukong's command. So, it didn't matter. So, binigay mo nga yung Doom mo pero nakapag-cast pa rin ng mga importanteng skill yung Monkey King. Parang wala nga bawas kasi sa Jingo yung mastery pa nga, niya. diba? Nagpo-proc pa rin siya kahit naka-Doom. And then the follow-up Dream Coil from Pac, sobrang ganda. And then the Empower coming from Magnus, naibigay pa yung Master. Kumbaga, naibigay ng Root Gaming. Yes, pero ito, nahuli na naman yung Rubik. Sobrang late ng follow-up nila doon. Naku, pumupunta pa si Old 11. Wala siyang Doom, Wala siyang Doom. 3 dito. Aba. Yun nga ang masakit. Hindi pa nahuli dito yung Monkey King. Sa Ice Spot kaya yung Jingo Mastery niya will be activate again. And mapapatay pa ata. You si Old 11 binambo ng tambo. Unstoppable na dito. Unstoppable na si Never Ends. Napatay si Old 11. Tumalon dito. Tumalon na naman na Hex. Nasa bunutan dito. Si DK meron siyang Dragon Form. Ice Spot. Pero ayaw nilang lumaban. Dream Coil sa isa. Nako, yung dragon dito natali, nadagon sa muka. Dark Key will fall down again. 24-13. I don't know what is happening kasi sa King Gaming, isa-isa silang pumapasok sa teamfight. I guess, yes, it's true na walang RP dito ang Dire Side, but still, you're going 1 by 1 on the engagement. DK, anong item niya? He only has the Wraith Band and the Bracer to tank him up. And yun na nga, na-pick off pa dito si Rubik. Once again, sobrang asim niya dito. And so far, wala pa tayo nakikitang magandang nakukuha niyang mga skills. Either the RP or the Mass Serpent Wars from Shadow Shaman. It's usually the Hex or the Shackle. Though is malaking bagay na rin yun. Pero you grab this hero for those big ultimates, di ba? Coming from the Dire Side, which is yung dalawang hero. Yung Wukong's command din. Imagine mo kung makakuha niya yun. Ang laking pabusit nun sa teamfight. Lagi siya nauuna Yun nga lang, makuha man niya, easy kill agad siya. And I don't think Naga Siren is ready yet to fight, di ba? Pang ilan siya? 1, 2, 3, pang 5 sa network. At kita mo na may item niya. Sobrang taling mawala ng illusion niya pag wala siyang kunat. Na Monkey King, may sagot din sila sa illusion nila which is yung yung empower ni Monkey King. And then of course, yung pack niya na Waning Rift ba yung tawag doon? Yung pang-silence niya, nakaka-clear din ng illusion niya. Kumbaga, hindi, not clearing the illusion, but it deals a lot of damage to know which one is the real one. So, I don't know what else for King Gaming. Maybe they need a good pickup. They need to doom a good hero or kung madudoom, preferably, I think, Pac. Pac will be a good doom. Target para sa side ng King Gaming. May pang-initiate ba dito si Doom? Anong item niya ba dito? Ala pa rin That's the thing. 300 gold away para sa kanyang BKB.
Pero may reverse pa rin yung kalaban eh. Oras na mahuli sila sa reverse polarity. Then plus the boundless strike, lahat ng follow-up na nangyayari. Ayan na naman, si Jakiro yung nahuli dito. 2 hits! 2 hits lang yung Jakiro. Sinabunutan na naman dito si Kaka. Dalawa pala pa sa bunot ng ano, Team Root. And again, patay. 3 sa wala. Magkakaibang lane. Yeah, and are they going to Roshan? May tier 1 tower pa sila na pwedeng kunin, pero yun nga, Keen Gaming, they are all over the place. They are messing up. They don't have the vision. They don't have the map control ngayon. So, kailangan nilang kumbaga mag-ingat sa mga ginagawa nilang rotations. And I think you gotta give it to the Root, yung team nila dito. Kasi hindi sila umaalis on the area. Alam nila na Keen Gaming, they're still viable for pick. So, parang lambot nila dito eh. Jack Hero is actually a slow hero. Si Rubik din, he needs item to be effective sa mga engagement natin. And Doom without initiation, it's just sobrang hirap ibigay nung kanyang disable, which is yung ultimate nga niya. They have, sa side naman ng the Dire, they have the Silence, they have the RP, Hex, Fiend's Grip. They have a lot of skill bound to strike para kay si Doom na maibigay yung kanyang ultimate. The only thing they could rely is yung Song of the Siren nga, ni Naga Siren. Sana kanina, nung mga maaga pa na wala pang items yung, yung Dire side. Yung Team Root. And even, ma-doom niya kasi yung Monkey King, walang pa kayong Monkey King. Na kahit nakaka-hit pa rin kasi siya eh. So, pinaka-the best si Doom for me is yung Pac or yung Magnus. Para walang magawa sa clash, then they can kill Shadow Shaman, Bane right away, then sa kanila patayin yung Monkey King or Magnus. Ang nangyayari kasi, sobrang aggressive ng Monkey King in a good way, nakakapatay agad sila, nakapag-pick off sila. So if safe play yung Monkey King, hindi nila na magagawa yun, hindi sila mangunguna, sila yung mauunahan sa team fight. Yeah. So ang ganda nung pagka-aggressive ni Neverend. Yeah. Kasi mo wala pang BKB early on sana yung yung Team Root. Kung I feel like if Naga Siren would have been there, kasi kaya niya naman pumalagay. I mean, the illusion is gonna be there. You don't necessarily have to get involved sa team fight. As long as na makaalis yung team mo, nakasecure kayo ng isa or dalawang pick-off with the ultimate ng Doom, I think they would be okay kasi they're just buying time, di ba? They're just buying time para makapag-online dito si Naga Siren. That's the main objective of this hero, right? To buy time, to outfarm, and split push, kumbaga. Pero yun nga, it just didn't happen. So naka-smoke na naman sila dito. Kahit ban na po guys yung smoke dito sa Pilipinas. Kita nyo naman ginagawa nila. Smoke lang. Naghahanapan sila dito. Munti ka na makita dito si Monkey King. Yun nga lang, nakita, naramdaman siya dito. Pero on the backline nga lang, napatay agad si Old Chicken. Ay. Chicken. Ano yung nauna? Chicken or egg? Ay, kamuntigan pa. Nandun na yung cast animation, tataas na ni Ben Elemental yung kamay niya eh. Ito, hihintay natin. What are they waiting here? Maybe push the lanes out and then they can start grouping up dito sa mid lane natin. Agalims na rin siya. May tower pa naman dito. Sinong may agalims? Si paring... si Pac? Si Shadow Shaman. Oh, si Shaman. Ako, sakit na ng mga besi ni Maki dito. Si Victoria yan, no? Oh, si Victoria. Si Victoria. Sakit na ng mga besi ni Maki sakit dito. Sakit na. Yung mga, mga best friend ni Maki. Best friend ni Maki. Serpent wards. Ayan. Si DK. Si DK. Sobrang, underwhelming nung impact niya. Ng performance niya sa laban na to. Mukhang ito na. First win nila this day. Sa dalawang series na nilaban nila. Mukhang makakuha na rin sila ng panalo pero hindi pa tapos yung laban dito. Hindi ata makukuha. Nice song. Ito yung ginagawa nila. Inuubos muna nila yung Serpent Wards. Doon nila nagagamit yung song. So ano gagawin nila ngayon? Magnus going in. Mukhang delikado siya dito. Pinataas siya dito ng Rubik and I think na stun lock siya and Jao will fall down. They need to go back. They need to wait for the Magnus. Ito rason kung ba't ayaw ko mag-cast ng Chinese. Ganda-ganda na. Sorry. Ganda-ganda na ng performance. Tapos gaganon eh. Parang ewan lang eh.
Pero anyways, after a disastrous high ground push, guys, this is not a disaster but a 10% off on your The Armory t-shirt purchase. Oh, hanggang ngayon na lang, beautiful disaster to. 10% off sa isa, then buy 2 shirt, less 100 pesos. So, ano pa hinihintay nyo, guys? Pumunta na kayo sa page, sabihin nyo, pinapunta ko ni Trinal dito, or ni Ishi, bigyan nyo sa amin off namin. Pinapunta mo lang, mamili na rin kayo. Pinapunta mo lang sa page, mamili na rin kayo. Last day na nga po pala ng sale with a 10% off ng The Armory. Get yours now! Para pag magpipicture kayo, nakaporma kayo. Paporma na kayo, lalo pa kayong poporma. So, top lane natin, tier 2 tower, guys, kinukuha na. Split push from the Illusions in Aga Siren, pero ang target nila, tier 3 tower, Ito, Nanette. Naku, pumasok na yung pack. Oh, wait lang. Nagtingin dalawa. Nagkalituhan na. Pero Aegis, kinuha na. Binalik na kay Roshan. I guess the good thing, the positive thing is, dalawang tier 2 tower nakuha ng, ng Dire. Pero, they might look for more. Tingnan natin. Ano yung tunog na yun? Parang nag-bug. Nag-bug yung Pin's grip. Kanina pa nananabunot yan. Wala na. Hindi, okay lang yan. 13 minutes GG daw, LGD versus newbie, oh. Dapat talaga eh. Hindi na lang tayo eh. Ano ba yan? Ano ba yan? Sino ba nagsabi na magdadarot-teen gaming tayo? Nakmantin ako naman. Hello? Sino daw? Ay, maniniwala kay Kuya Nick. Siyempre gusto nang bigay sa atin yung mga mahabang games. Game 1 pa lang yun, pero may reverse dito. Sino ang nahuli? Ang Doom na naman ang nahuli dito. Sinabunutan doon sa bandang puno, pero Song of the Siren kay Regine Velasquez. Kumanta na naman siya. Nang ikot-ikot lang, kahit kay Maha Salvador yun. Tawag dito. May tanong sa akin dito. Isip pag umalis ba si RTZ sa EG? EG ka pa rin. Wala na kasi si RTZ nun eh. Na EG pa rin ako. Kumbaga, yung nag-champion sila, yung sila Sumail, sila PPD, Zai, Fear, ayan, Awi. Ayan, doon ako nagsimula na nag-EG after, actually before 2015, nung nabago yung lineup nila after umalis ni RTZ. Doon ako parang naging EG fan. EG. Ako, Navi pa rin ako eh. Pero speaking of Navi, pumasok na dito yung Decoy plus the Dragon Pro plus the BKB, and here comes the Wukong's Command plus the Crimson Guard. Wala pang mapapatay on both teams, pero mapapatay agad dito si Victoria, pero nalapag niya na yung Serpent's Ward dito, and the Doom hindi pa mamatay. Skewer dito, papalayo, and mapapatay ang Doom, pero mukhang lumalaban ng Kin dito. Apat ang patay dito sa Team Root. Hinahabol pa ba nila yung pack? Nice Dragon Tail. Makakapag-payship kaya? Hindi, wag ka na mag-payship. Double kill dito para kay Yi and Kin Gaming. Lumalaban. Ano ba yung mga bata mo, Kuya Nick? Diyos ko, Lord. Panalo na, natatalo pa. Yung TRO. Lamang na sila. Isipin mo mag-high ground push na lang. Na-disaster pa. Second high ground push, tinan mo, Team Wife. Ayaw ata magkapanalo ng Team Root eh. Diyos ko, Lords, ano ba yan? The Chinese meta is real. 32 minutes in. Pero kanina pa dapat sobrang one-sided na sana ng team fight natin. It was TR all the way. Kita mo naman. Na. Ang ganda na galawan nila kanina. Oo. Hindi, kahit napugo na nga nila si Naga Siren eh. Pero that one mistake on the mid lane, they committed the Mass Serpent wards with an Aghanim Scepter, and hindi nila pinalo pa. They didn't have the BKB yet. They didn't wanna go on that engagement. Kaya ito, na-delay to the point na nagkakaroon ng farm si Naga Siren, nakakapalag na DK with a better initiation, and they're using efficiently yung Song of the Siren nila. Oo nga, BKB nga. Dapat inuna sa Magnus para makapag-reverse naman ng maayos-ayos. Wala, nahuhuli siya ng Ice Pot eh. Kada blink-in niya, Ice Pot sa muka. Telekinesis ni Rubik. Ala na, hindi na siya makakagalaw. Yan na, heart na. May puso na yung Sirena. Oh.
Kasi ang hirap naman kasi if they want to initiate the fight starting with an RP, I don't think that's that's ideal para sa side ng TR. I think they need to start it up with either the Wukong's Command, Dream Coil, and then RP from there, right? Kasi kung i-rely mo talaga ng sobra sa RP, wala kang mahuhuli. Kasi syempre, iniisip nila agad RP, RP, RP. So umpisa pa lang ng team fight, hiwa-hiwalay na yan. So if you, let's say, if you put a pressure let's say on the Monkey King, they will maybe group up and collide on the Monkey King, and then nandun yung Dream Coil, nandun yung reverse, RP. oo. Yung naging strength nila kanina, di ba? Una pumapasok si Monkey King with his Wukong's Command. Pasok lang ng pasok. Di ba? Kasi matatakot asa, kunyari, ikaw, for sure, na ano mo sa Immortal. As a Immortal player, may isip mo, matatakot ka pumasok kasi meron silang pang backup. Katulad na yan. Wait lang, pinasok pero Dream Coil sa tatlo, pero BKB dito, dalawa, Doom, and DK nag-BKB pero hindi pa nirelease yung Serpent Wards dito. So, eto, magsiset sila ngayon. Let's see, Doom dito. Sino dinom? Yung Monkey King yung dinom. Pero meron pala Jinko Mastery dyan. If ever hindi nakuha ng Rubik yung reverse polarity at nahuli ang dalawa. Tulog maghapon dito si Neverends pero lumalaban pa rin siya. Pinalipad dito. Easy ka lang, Pac. Lumalaban. Patay na yung Pac dito. Plus the Monkey King is the buyback. Double kill. For the Dragon Knight, hindi pa sila tapos. Hindi pa sila tapos. Shadow Shaman dito. Delikado. Monkey King with the buyback. Pero may buyback pa rin naman dito. Yung mga King Gaming heroes. Triple buyback on the side of King Gaming. Wukong's Command will be committed. And I guess disengage na lang dito yung Team Root. Kasi pag napatay pa sila, this is GG for them. Ano ba yan? Ayan. So, sobrang dami nagbabag. You gotta give it to King Gaming. Kahit ako, papalagay ako sa engagement after seeing the Dream Coil, after seeing the RP, and then they have the reset from the Song of the Sun. I think this was quite a mistake for TR, pero delikado pa si Magnus. Pero yun nga lang, napalipad dito si Magnus. DK, with no BKB, na Hex pala siya agad. Pero may BKB siya dito, di pa niya ginagamit. On the side naman dito, patay yung Shadow Shaman. And munti ka na mahuli yung Monkey King. Buti, umalis agad. So, let's see. Pac din yung buyback. Si Magnus, alam ko, dieback yun. Dieback. Hindi pa rin siya nag-buyback. Sino nag-buyback sa 200. Si Monkey King. Si Monkey King lang. Okay. So, si Monkey King yung nag-buyback doon. Pero, grabe bawing-bawi yung King Gaming doon with their buyback. Pero, that's a really good recognition sa team fight na yun. Na-commit na ngayon sila. And Rubik! Ate Ishi, sabi mo, hindi ko kinukuha yung RP. He just RP'd 2 heroes. RP stolen from TR kanina and pinakita nga niya na I do play this hero and then bigyan mo lang ako ng chance and I will tell you and I will provide you the big ultimate steal from dito nga sa TR. Dalawang core pa yung nahuli niya. The Pac and the Monkey King. Yeah, and the BKBs from the side of TR. Every time nahuli sila. Yun nga, nahuli na naman Nightmare dito. Pinalipad, pero masyado matagal yan. Ice Path to follow. Here comes the Doom. Wala nang kagalaw-galaw. Makakapag-blink out kaya. Yes, pero dun sa harap ni DK. Daing gilid na pwedeng pag-blinkan. Si Super sa harap pa ni DK. Nag-blink. Really rough. Kita mo kayo na yung telekinesis dito ni Rubik. Parang nasa Erika na forever kay Pac kanina. Kaya nga, ilang seconds muntik nang bumaba muntik nang bumaba. Ito may pinalipad na ng 2.3. Ayun, ang tagal Grabe, sa tagal na yan. Nag-BKB na naman dito yung DK para hindi siya may sleep. Pero Pac? Pac na naman. Another Dream Coil sa dalawa. Pero nakuha ngayon dito yung Spaceship. Hindi yung Dream Coil. Easy lang kayo. Hindi pala yung Spaceship nakuha. Pero again, the reverse polarity. Here comes the song. Ano gagawin nila? Kinain ay Queso de Bola. Kinain ay Queso de Bola. Ano mangyayari dito? The Dagon, the burst damage never ends with a killing spree. Kill secure dito para kay DK. Lumalaban ngayon. BKB palayo si Old 11. Ice Path again. Nahuli yung Magnus. Meron ba siyang reverse? Wala siyang reverse. Pero yung Naga dito, masyadong masakit. Nag-buyback na dito yung Dragon Knight pero yung Naga ang naiwan doon. Makunat yung Magnus. Easy ka lang. Makunat yung Magnus at iniwan na lang dito yung Naga Siren. No, this is not good for King Gaming. They don't have the buyback. That is 4 minutes on your Naga Siren. That is, I guess the good thing is DK is buhay. Pero 100 seconds bago pa mabuhay. Diretso na yan. Naku po. I mean, the good thing is lane is getting pushed. So, sa top lane, kailangan mo na mag-depend dito ng TR. Mid lane, sa bottom lane, tinry na rin ni DK mag-segue saglit kasi alam niya na this is gonna be a high ground defense. Sobrang swerte naman, ano pa? Parehas tumatalong.
Sabi ni Durance. Di pa dito yung Monkey King. Ilang hit niya lang yung Torre dito. Welcome to the Chinese qualifiers. Ayan. Pero, medyo break muna tayo sa Chinese konti and go para sa ating European qualifiers. OG Rematch. versus Alliance, our best of 3 series natin mamaya. 10 p.m. Ayan. Kapag mali setup ng kabilang team. Yun nga eh. Pero I guess Ako po. tuturuan na nila to. Sigurado ba sila dyan? Buhay na si Dune Wala eh. wala silang 40. Ang laki ng damage nila. Ang laki ng damage na to. Lahat sila may empower or I guess dalawang core lang yung may ano dito. May empower and then Wala nga silang Wukong's command. They need to do something here. BKB blink in pero nasa bunutan dito si Doom. Nako, Doom panes pero here comes the Halberd. With the Doom mukhang mapapatay pa sila pero the reverse polarity into 2. The Serpent Wars and I guess this is the end for Kin Gaming. Pinalbat dito yung pack pero there's no damage left. Naku, mabubuhay na si Lahat, Naga Siren. lahat. 12 seconds. Naku. Delikado sila dito, ha? Oh, ayan na. They need Wala rin silang buyback. They need to end it. They need to end it. Serpent Wards. 4, 3, 2, 1. Nako, si Yao na spot pa. Serpent Wards! Oh! Muntikan pa yun. Serpent Wards. Holy guacamole. They didn't know who they wanna focus. Do they wanna focus the hero or do they wanna focus yung Serpent Wards? Pero the Aghanim Scepter Wards saving the day para sa side dito ng TR. Grabe yung disastrous laban na laban natin kanina. Hindi ko alam kung sino man nanalo eh. Puro tumatalong every time na magpupush sa high ground yung Kin Gaming. Magpupush sa high ground yung Team Root. Tapos namamatay naman yung other team. Oh. Yeah. Sobrang ang daming miscommunication, misinitiation, and yun yan. Kumbaga nagbabatulong sila ng skills kanina, pero I gotta give it to TR. That's quite confidence sa kanila kanina na mag-rumekta na sa tier 3. I guess it makes sense. They knew na walang glyph of fortification. Sobrang close ng call na siguro kung hindi naka-Aga names or hindi nakapag-Serpent Wards doon si Shaman. I think baka natalo pa yung TR nun. Kasi nag-commit rin ng buyback yung dire side kanina and then they were dying slowly. It was a good RP. Nakakuha nga din pala ni Rubik yung Fiend's Grip doon. So, hindi rin nakagalaw doon si Monkey King. And yeah, wala pa palang Aga names yun Meron meron na. nagre-pressure siya. Oh. Kaya pala. Pero, yeah, there goes. Tapos na yung, Chinese natin. Yes, and meron pa mamaya, OG and Alliance pa. Tikakasin, Buti na guys, ni Alec and Kuya Nick. So, Yes. ano rin yun, Kailangan manalo ng OG sa Alliance kasi natalo sila ng Alliance kahapon. Oh, by the way, kung gusto nyo nga po pala panoodin ulit Yes. yung laban na to, subscribe to our YouTube channel, Lupon WXC. And of course, kung gusto nyo mga malulupitang gameplay ni Sir Mike at ni Trinil, ng mga lupuan, sama-sama subscribe na kayo sa Team SureWin. yes. So, yeah. That is it for us today. Mamaya, European tayo. Pero we'll be signing up pa ngayon. And peace. See you guys soon.